pa na ba yun? Okay. O, yan si Manilander daw. Itong si si Martin Romualdez. Walang ganon! Dito tayo sa, hello madam, nasa ano ko, nasa live ako, punyeta, doon ka muna, lumayas ka muna, wait lang, hello. Ito. Meron ako ipapakita sa inyo, mga minamahal. Ito, pag-usapan natin yung totoong issue. Oo, sa impeachment. Huwag natin pag-usapan yung yung tawag dito, yung doon kay Martin. Dito natin pag-usapan yung totoong issue. Impeachment. Umaga po sa inyo, Senator Tulfo. Good morning! Ay, magandang umaga, paring Alvin. Good morning sa iyo, sa yung mga tagapakinig, tagapanood. Good morning. Opo, marami po ang pumuri sa inyo kasi nag-monitor kagad ako sa social media doon sa ginawa po ninyo at saka pati na rin ng minorya, po. Pero ba't umabot sa pag-walkout, Senator Erwin? Kasi po, pinipilit po nila paring Alvin magkaroon ng botohan. Nakita nila they have the numbers. Kami po ay kukunti. 9 lang po kami out of the 12. Kaya nga very unfair, di ba? Itong mga hinayufak na to. Na parang, sige, dahil we have a number, wag na lang natin ituloy. Walang ganon! Ituloy ang impeachment! Tapos ikulong yung mga dapat ikulong! Ituloy ang impeachment! Di ba? Walang ganon! Walang pwedeng makatakas yung mga magdanakaw! Ikulong! Mga minamahal. Alright, continue tayo. Buti pa itong si Erwin Tulfo, naninindigan! Tatawanan na lang kayo ni Erwin pagdating ng panahon. Butang ina nyo, dami yung katarantaduhan, kulong kayo ngayon. Kawawa. May importanteng gagawin siya sa labas ng Senate. So, nung magtawag ng mga kasamahan namin, dahil natunugan namin na ipipilit nila itong Section 41 Senator. Ano mga sila, binibilang namin 12 sila. So, talo kami. And sinasabi namin, tika muna, bakit yung minamadali yan? Kaya, para walang butuhan, bawal kasi, hindi kayo pwede magbutuhan kung walang quorum. So, wala sila ng quorum. Kailangan 13, pero yata sila, all present sila kahapon. So, lumayas na kami, nilayasan namin. Pag-usapan, tanong namin sa akin, pag-usapan na ito sa lunes sila, mapanit yung gusto natin. Pero, kitang-kita naman na paring Alvin pinipilit nila ito 41C, Section 41C, dadagdagan nila o babaguhin nila na payagan na isang senador na mag-attend ng session, demoto, teleconference, telecommunication. Walang ganon! Hindi, pinipilit nila na si Bato de la Rosa mag-online. Oh, lol! Walang ganon! Tama ka, Chris Rose, babe. This Marco Beta, the bark of a dog was the old one. Ito kasi mga punya, alam nyo, kahit anong pilit ninyo, wala na tayo sa COVID, wala na tayo sa pandemic. Punyeta kayo, papaputohin nyo si Senator Ronald Bato de la Rosa online. Uy, di ba naman kayo gago? Ano si Bato, walang pa? Ano si Bato, walang kamay? Si Bato isang pugante. Ibig sabihin, meron kayong alam kung nasaan si Bato. Ngayon na alam ninyo kung nasaan si Bato, kaya gusto nyo ipa-online voting na lang. Walang ganon. Ilabas ninyo si Bato. Si Bato, ilabas ninyo. Walang online voting dito. Sasabihin ninyo kung pwede online voting kasi fugitive. Tangin na ninyo, kaya nga pugante, pinaghahanap. Tapos yung online voting ninyo, makaka-attend siya sa Senado. Paano yon? Di ba kunyari, sige, pugante ako, nagtatago ako, tapos pwede akong mag-online voting? Pwede ba yon? Sige nga mga minamahal, sige nga, ipaliwanag nyo sa akin kasi nabubobo ako. Ganito for example. Okay, pugante ako. Oo. Hinahanap ako. Nababaliw yung law enforcement kung saan ako matatagpuan. Nababaliw sila. Hindi nila alam kung nasaan ako. Tapos merong isang senador na magsasuggest na i-online voting na lang si Senator Ronald Bato de la Rosa sa kanyang impeachment. Lol, ibig sabihin kayo, alam ninyo kung nasaan si Bato. Niloloko tayo. Alam nyo ba na nakalagay sa ating Biblia na bawal ang magsinungaling? Di ba? Hindi natin tina-target yung yung simbahan or yung religion ni Senator Rodante Marcoleta. Pero parang napakalaking kahudasan naman. 'Di ba? Kasalanan to sa Diyos. Nagigets niyo?
kasalanan to sa poong may kapal if ever na magsisinungaling tayo. Di ba bawal ang magsinungaling? Di ba mga minamahal? Sige nga, i-search natin mga minamahal. Ano ba ang turo ng Diyos? ChatGPT, ano ba yung turo ng Diyos tungkol sa pagsisinungaling? Di ba bawal ang magsinungaling? Bigyan mo nga ako ng verse or kung ano pa mang kung saan nakasulat yon sa libro. Ito, nire-research na natin mga minamahal kasi di ba bawal magsinungaling. Ngayon, sabi dito, Leviticus 19:11, huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Senator Rodante Marcoleta, akong INC ka, Christian ako, Catholic ako, born again ako. Wala akong pakialam sa religion, pero mga minamahal, ang pagiging Judas sobrang sama. Nakalagay dito sa ating Biblia, nakalagay sa 10 utos, Exodus 20:16. Huwag kang sasaksi ng kasinungalingan laban sa iyong kapwa. Nakalagay dito, mga minamahal, meron din sa New Testament. Makinig kayo kasi tayo dito kailangan natin kahit papaano magbigay ng pangaral. Diba? Kasi merong isang senador na talagang siya nga yung nagre-representa ng isang napakalaking relihiyon, pero Judas. Diba? Ito, tingnan ninyo. Meron din sa New Testament. Kaya't iwaksina ninyo ang kasinungalingan at magsalita ang bawat isa ng katotohanan sa kanyang kapwa. Sa Ephesians 4:25. Meron pa mga minamahal. Ito naman ang mabigat ang pagkakasabi. Kailangan natin dito kasi para makinig ang ibang mga senador dyan na connected sa relihiyon. Diba mga minamahal? Sabi dito, ang sinungaling na labi ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Ngunit ang tapat sa kilos ay kanyang kinalulugdan. Proverbs 12:12. Di ba mga minamahal? Nandyan sa 10 Commandments, you should not steal. ChatGPT, nasaan ba nakalagay sa verse yung bawal ang magnakaw or wag kang magnanakaw dahil masama iyon? Ito, nire-research natin si ChatGPT yung source na natin dito. Hindi ko naman sinasabi or minamaliit na masama ang mag-research. Pero ito, Exodus 20:15, nakalagay dito, huwag kang magnanakaw. Talagang tama naman itong ating mga sabi ni Sergio Limos Sr., the 10 Commandments say, you should not steal. You should not steal. Makikita rin dito sa Leviticus 19:11, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling, at huwag kang mandaraya sa isa't isa. Marcoleta, nakikinig ka ba? Ito. Senator Rodante Marcoleta, hindi to sa pag-brag down sa iyong relihiyon, pero nais ko lang sabihin, Senator, na may mga senador kasi tayo at mga kaalyado ninyo na mukhang magnanakaw. So that, syempre, 'di ba, ikaw yung nagre-represent ng buong kapatiran. So, hindi ko naman sinasabi na ganon din sila. Ang akin lang, lilinawin ko lang, parang ikaw yung nagiging mukha nila, 'di ba? So ngayon, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling, huwag kang mandaraya sa isa't isa. Nakalagay po yan dito sa Leviticus 19:11. Ngayon, anyway, to make the long story short, huwag kang magsisinungaling kasi bakit mo gustong ipa-online voting? Ito tanong lang. Bakit mo gustong ipa-online voting itong si Senator Ronald Bato de la Rosa? In fact, fugitive siya, hindi siya makita, wala tayong alam sa whereabouts ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Pero bakit ikaw, Gina G, na mag-online voting si Bato? Diba, mga minamahal, Gina G, si Senator Rodante Marcoleta na mag-online voting si Senator Ronald Bato de la Rosa. For what reason pa? Diba, fugitive yan? Di kung makukontak lang din naman pala ninyo, bakit hindi nyo na lang siya ibigay dyan sa Senado or mahuli pa? Diba, mga minamahal, ganun lang kasimple. Ganun lang, sobrang dali lang ng pakiusap natin, mga minamahal. Huwag sana tayong greedy para nang hindi tayo nahuhuli.
Kasi gusto nilang palabasin na okay, online voting na lang yan. Pugante yan eh. Ano pinipilit ninyo na si Bato online voting? Ano yan? May sakit? Pugante si Bato. Thank you sa'yo, Christopher Mejia. Yung pugante si Bato. Tapos ano ini-insist ninyo na si Bato mag-online voting? May konta kayo? Kung sino yung kumonta kay Bato, ibig sabihin, obstructionist yun. So, pinapagtanggol mo si Bato. Ikaw ba isang obstructionist? Tanong lamang po. Kung si Robin Padilla nga, itinakas niya, ikaw naman yung magkocontact. Kung sa bagay, nasabi din naman noon ni Bato na si Cayetano yung kumontak sa kanya. So ngayon, magtuturuan kayo, sino yung kumontak dyan? Tapos pag tinanong, wala kaming alam. Walang ganon. Huwag nyo kaming nilalokan. Nanggigigil kami sa inyo. Nanggigigil kami. Punyemas. Anyway, continue tayo sa sinabi ni Senator Erwin Tulfo. For justifiable reason. Kaya ang tanong ko, doon sa Section 41B, nung nauna, sinasabi doon na teleconferencing only is permitted kung by force majeure, earthquake, manhole, Disaster. Ba't may ads? May ads pa eh. May disaster or pandemya. So, exactly, yung national emergency, yun, ngayon, pandemic. Ano yung justifiable reason? Yung mga tinatanong, bakit minamadali? Pwede natin pagbibatigan. Gusto po kagad ni Senate President. At tingin natin House, pagbutuhan tayo. Alam niyo may number sila, kami wala. Kaya hindi kami pumayag. Bago namin pinasok na bawal niya ho yun. Dahil gagawa kami ng rules. Naglamag naman sa rules namin. Paano naman ho yun? Pangalawa, punto. So, sa madaling sabi, may rules kayo, may rules din kami. Hindi pwedeng rules nyo lang masusunod. Bakit hindi nyo din i-consider yung nararamdaman namin? Diba? Gets ninyo mga minamahal? May rules kayo, may rules din kami. Magdedebate tayo. Bakit gusto na ninyong i-pursue yung online voting na yan? Punyemas kayo. Ay, by the way, i-like ninyo. Tapos i-comment ninyo kung taga saan kayo para nang nasa-shoutout natin yung mga pangalan ninyo. Ito ba importante? Ito ba ay sasagot, tutugon sa kumakalang na sikmura ng kababayan natin? Ito ba ay tutugon doon sa mga walang pampagamot, pambili ng maintenance? Ito ba ang section na ito ay tutugon doon sa sinasabing ika nga sa kulangan? Nakalive ako! Sweldo. Ito kaya ang problema ng kababayan natin araw-araw eh. Tutugon mo ba ito? Actually, marami pa mga pending bills pa rin, Alvin, yung Yun na nga eh. May mga pending bills. Nagigets ninyo? Ang dami nga sikasuhin. Uunahin nyo pa kung mag-online voting si Bato de la Rosa o hindi. Walang ganon. Walang online voting. Paatinan ninyo. Total na ko-contact naman ninyo. Papuntahin ninyo sa Senado. Hindi pwedeng majority lang ang magdedesisyon sa lahat. Kung meron kayong rules, dapat meron ding rules ang minority. Hindi pwedeng kayo yung mga hudas, sabi ni Ernesto Gomez, the 13 Judas reign. Totoo nga eh, parang sila yung gusto nilang, sila lang yung malakas eh, kaya minsan nakakabwisit eh, nakakapikon eh, kaya dapat mabawasan yung mga yan eh, kaya nga yung narinig natin nakakasuhan ng plunder, grabe yung utak ni Mima, kulang na lang, kulang na lang, tumalon tayo sa sobrang taas eh, diba? Pinipilit nilang, diba mga minamahal na ipasok yung proseso na hindi naman pasok dapat. Di ba mga minamahal? Anyway, okay. Eto, panibago natin pag-uusapan tungkol kay Aplaska, mga minamahal. Dangay na mo Aplaska, kala mo makakalayo ka? Oo, dahil nga sinasabi na itong si Senator Ronald Bato de la Rosa ay armado, itong best friend mo, dahil ikaw din naman yung may kagagawan dyan. Ngayon, nakaalarma na yung presensya ng ombudsman. Yari ka, Aplaska. Yari ka, Joel Villanueva. Yari ka, sino ba yun? Kinain mo. Jingay. Ham and cheese. Pati si Ninong Martin, sama nyo na yan. Diba? Total, yun naman yung gusto nyo mangyari. Sige, kulong nyo na yan silang lahat. Wala akong pakialam dyan. Diba? Sige, go. Kung gusto nyo kasuhan nyo na dan para sa fairness. Pero alam ko yung kay Martin, madidismiss din yan eh. Huwag na tayong mag-sugarcoat dito. Ganyan talaga yung mangyayari dyan. Pero, the more na lumalapit ang impeachment, eto na. Anyway, sige. Continue tayo dito. Alright.